Itong si Prudencio, o tinatawag nilang Densyo sa palayaw nito, ay may tiyuhin na manggagamot, isang albularyo. Pero hindi siya nakikipagkumbate, yung tipong manggagamot lang talaga, at hindi masyadong ginagamit ang karunungan nito sa labanan o pakikipaglaban sa mga lalang ng dilim o kaliwang aral pa. Ngunit parang dito nagmana si Densyo dahil kagaya ng tiyuhin, tatay at iba pa nitong kamag-anak ay mula pagkabata nakakakita si Densyo ng mga kakatuwang bagay. Ang ibig kong sabihin ay yung mga lalang na hindi nakikita ng normal na mga mata. Pero sa kanya kasi ay hindi lang niya yun nakikita, kundi nakakausap pa niya ang mga ito. At yun na rin yung naging dahilan kaya nagkaroon ito ng aral sa espiritual. Hindi sa kanyang tiyo kundi sa mga lalang na namumuhay sa kalikasan na hindi natin nakikita. Taong 1971, rehiyon ng Bicol, Gubat, Sorsogon. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Ayon sa kwento, sa Irosin, dun nagamit ng todo ni Prudencio ang natatanging abilidad nito nung nadayo siya sa lugar. At kung bakit naman kanyo, ay yun ang ikikwento natin ngayon. Dahil nga sa tanyag din na manggagamot yung tiyuhin ni Prudencio sa Sorsogon, ay dinadayo siya ng iba't ibang tao na may karamdaman sa lugar nila. Nasa 60 mahigit na noon ang tiyuhin niya. Natawagin na lang natin sa pangalang Unyong o kilala bilang Kaunyong sa kanilang lugar. Nang isang araw, may naging pasyente si Kaunyong na isang babae at sa kasamaang palad ay aswang ang gumagambala sa babaeng ito. At hindi lang yon, ito'y kakaibang uri ng aswang. Madalang mo rin lang marinig ito sa iba o baka nga hindi mo pa narinig. At ito ang mga tinatawag nilang lumagaw. Kakaiba ang mga aswang na ito kumpara sa lahat dahil sila yung mga aswang na naninipsip ng dugo kahit na ikaw ay malayo. Ayon sa mga kwento ay gumagamit sila ng kaliwang aral at ang aral na yon ay malapit din lang sa karunungan ng mga mambabarang sapagkat gumagamit din yun ng mga insekto na parang lamok, mas mabagsik nga lang at brutal. Dahil ang gagawin daw ng mga lumagaw, pag namarkahan nila ang kanilang biktima, wala na yung kawala. Dahil gabi-gabi ay sisipsipin ng mga espiritual na insekto ang dugo ng biktima nang hindi niya namamalayan. At aabutin lang yun ng 1 linggo. At yung nasipsip ng insektong yun ay direkta namang inilalagay sa garapon ng mga lumagaw. Iniimbak nila iyon at iniinom sa tuwing sila'y taggutom. At yun lang talaga ang kinakain nila. Wala nang iba, dugo lang ng tao. At sa biktima naman, pagkatapos noon ay papayat at papayat na lang ito hanggang sa mamatay na. Pero may isa daw paraan para magamot ito. Pwede mo itong ilipat sa ibang tao para gumaling ang biktima. Yun kung may karunungan ka sa lihim na aral. At kahit ganun pa man, ay sino naman ang may gusto na paglipatan nito nang parang sakit o marka na yun ng aswang? Siguradong wala, hindi ba? At yun nga ang klase ng pasyente na pumunta sa gamutan ni Kaunyong. Hirap na hirap noon si Kaunyong. Kasi kung pipilitin niyang makipagkumbate sa may gawa nun sa babae sa pamamagitan ng pagpapasanib, ay wala rin siyang magawa. Dahil kung pakikiusapan lang niya yun, ay baka pagtawanan lang siya ng mga aswang. Pero awang-awa na noon ng matanda sa dalaga. Dahil bata pa yon, mga nasa 17 anyos pa lang. Kung tutuusin ay nag-uumpisa pa lang itong makita ang kasiyahan sa mundong ito. Kaya't ang ginawa ni Kaunyong ay, "Pasensya na kayo. Baka sa susunod na araw na ang gamutan. Pansamantalang ititigil ko muna ngayon dahil masama ho ang aking pakiramdam." Pakiusap ni Kaunyong sa mga pasyente na nag-aantay sa labas pagkatapos ng gamutan niya sa babae. Naintindihan naman ng mga pasyente ang pakiusap ng matanda. Pero nang sumunod na araw, "Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo, kuya? Ba't nyo isinakripisyo ang buhay nyo para sa dalagang yun? Hindi naman kayo bayani. Manggagamot lang kayo." Wika ng nakababatang kapatid ni Kaunyong
na tatay naman ni Prudencio dahil nilipat pala ni Kaunyong ang marka sa kanya at siya na ngayon ang dinudusa ng mga aswang. Hayaan mo na, Pudring. Total, matanda naman na ako. Kontra sa batang babae na yon. At kung ang dahilan ng pagkamatay ko ay dahil din lang sa panggagamot ko, ay masaya na ako. Dahil yun naman ang naging propesyon ko noon pa. Rason naman ni Kaunyong na nooy nakahiga na sa bahay niya. Alam mo kuya, kung ikaw ay papayag sa ganyan, ako hindi. Anong gagawin mo? Pupuntahan ko si Dencio at ipapakaladkad ko yung buong lahi ng aswang na yun sa kanya. Makikita nila kung paano manalasa ang pamangkin nyo. Nagkamali sila ng binangga. Salita nun ni Pudring at ganun pala kakumpiyansa ito sa anak niyang si Prudencio. Hindi naman na napigilan noon ni Kaunyong ang kapatid nito dahil umalis na rin yon upang magsumbong nga sa anak nito. At nagdaan nga ang mga oras nang may naglalakad na isang lalaki papunta sa kubo nito sa gitna ng isang bukirin. "Oh, tay, kanina pa kayo?" Si Prudencio mga kabagis, siya na ito. Nakita niya kasi ang kanyang amang si Pudring na nakaupo sa pintuan na nakapatong ang mga paa nito sa hagdan ng kanyang kubo. At doon nga ay napansin pa nga ni Mang Pudring ang unti-unting pagkawala ng isang espiritual na palakol sa kanang kamay ng anak nito na para bang kagagaling lang ni Dencio sa isang labanan. Pero ibang klase ng labanan. Pero alam naman yun ng tatay niya. Kaya't sa pagtayo at pagbaba nito sa kubo, Oo anak, medyo padilim pa lang naman nung dumating ako. "Itay, ba't pa kayo nagpagabi? Sinong kasama ni nanay doon?" Nandun naman yung kapatid mo anak. "Ah, ganun ba? Kumain na ba kayo? Tara, kain tayo." Mamaya na yan anak, at may pag-uusapan tayong importante. Tugon naman ng kanyang ama. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kabagis, ay nakahiwalay kasi ng bahay si Prudencio sa pamilya nito. Pinili nitong manirahan sa bukid nila dahil na rin sa personal na gawain nito. Ayaw niya kasing madamay ang kanyang mga magulang kung sakaling gaganti man ang mga lalang ng dilim na kanyang nakakalaban. Binata pa naman siya at wala pa namang nobya, pero mas pinili niya doon dahil nagagawa nito ng malaya ang iniatang niya sa kanyang sarili na tungkulin, at yun ay puksay ng mga masamang elemento sa kanilang bayan, masamang engkanto man o mga aswang pa. Ibig sabihin ay ginamit nito ang kanyang karunungan sa pakikipagkumbate, at yun din lang ang pinanggagamitan niya ng kanyang karunungan. Kumbaga kabaliktaran siya ng kanyang tiyo Unyong. Kasi siya naman ay hindi kayang manggamot, at ang kaya niya lang gawin ay pumaslang ng masasamang nilalang ng dilim. Ngayon ay naiintindihan na natin kung bakit kumpiyansa nga ang kanyang ama sa kanya, at dito ay pinag-usapan nga nila ang sitwasyon ng kanyang tiyo Unyong. "Ba't pa niya kasi ginawa yun?" komento pa ni Prudencio nung inilahad ng kanyang ama ang nangyari nga sa tiyo nito. Ay, masyado kasing mabait ang tiyo mo, kaya siguro ganon. Pero wag kang mag-alala anak. Bago ako pumunta rito, kaya nga natagalan pa ako ay nagsaliksik pa ako tungkol sa mga aswang na gumagawa nun sa kanya. At dun ko nalaman na hindi pala talaga yun nalulunasan kahit na makipagkumbati ka pa sa mga aswang na may gawa nun. "Ha? Anong gagawin natin, Itay?" Huwag kang mag-alala anak. Dahil nga sa pagsasaliksik ko, ay nalaman ko rin na may isa rin lang pala na klase ng halaman na yung dagta ng halaman na yon ay pwedeng ipainom sa taong may marka ng aswang na lumagaw. At tiyak na gagaling iyon dahil kontra yun mismo sa mga insektong ginagamit nila. Dahil mamamatay na rin lang ang mga yon, oras na nainom na ng may karamdaman ang dagta ng halaman na ito. Oras na sinubukan pa nilang sipsipin ang dugo nito.
Ano yung halaman na yun, Tay? Tanong ni Prudencio. Ang pangalan na ito, anak, ay tigbawlason. Isang damo na kapag piniga ang ugat ay lumalabas ang katas na parang maputing gatas. Kapag ininom ito ng biktima, pumapasok ang katas sa tiyan nito at pinaniniwalaang humahalo ito sa dugo ng tao o ng biktima na siyang magiging sanhi ng pagkamatay ng mga espiritual na salot na sumisipsip ng dugo ng iyong tiyo. Yun pala, Tay. Di tapos ng problema. Sana nga. Ganun lang kadali, anak. Bakit, Tay? Anak, ang damong iyon ay matatagpuan rin lang sa lugar ng mga aswang na lumagaw. Dahil pinoprotektahan nila ang damong ito para walang makakontra ng kanilang kakayahan. Ganun ba? Oo, anak. Kaya kailangan ka ng tiyo mo. Napaisip nun bigla si Prudencio sa mga impormasyong binitawan sa kanya ng kanyang ama. At matapos ng pag-uusap ng mag-ama, ay inihatid pa ni Dencio ang kanyang ama sa kanilang bahay para matiyak ang kaligtasan nito. At doon na rin lang natulog si Dencio sa bahay nilang orihinal upang paghandaan ang plano nitong paglalakbay papuntang Ayrusin. Dahil ayon sa mga impormasyon pa na nakalap ng kanyang ama, ay sa parting yun ng lugar matatagpuan ang mga lumagaw at yung damo na hahanapin nito. Kinaumagahan ay pinuntahan pa ni Dencio at ng kanyang ama ang tiyuhin nito para makita ang kalagayan niya. Pero hindi nila sinabi ang gagawing paglalakbay ni Prudencio para hindi na yun mag-alala pa. At oras na rin lang ang lumipas ng umagang yon. Oh, anak, mag-iingat kayo ha. Tandaan mo, 5 araw lang ang palugit mo. Dapat ay nandito na kayo para sa iyong tiyo. Oo, ama. Naiintindihan ko. Tugon naman ni Prudencio. At meron itong kasamang isang lalaki sa kanyang paglalakbay na mas matanda sa kanya na ang ngalan naman ay Istong. At siya ang nakakaalam ng mismong itsura ng damong hahanapin nila. At yun yung halaga niya sa paglalakbay na ito. Tara, Manong Istong. Sige, dapat di tayo magutom sa dana. Tugon naman nun. At sabay na nga silang lumakad ni Prudencio. Sa kanilang paglalakbay papunta sa Ayrusin ay dala lamang nila Prudencio at Manong Istong ang ibang baon. Isang sisidlan ng bigas, kaunting tuyo at karne ring pinatuyo rin lang sa asin. Nasangkap para magtagal at hindi mapanis yung karne. Alam yung itag, mga kabagis. Pero eto naman yung pinapausukan lang. Kung sa ngayon, kiniing ang tawag dito sa Kailocanuhan. Pero ewan ko sa iba pa. Marami kasing katawagan dito eh. At meron din silang isang garapon ng lambanog para pampalakas daw ng loob, sabi ni Istong. Siya kasi yung may dala nun. Nang isang buong 24 oras na ang lumipas, ay nairaos naman ng dalawa na ligtas ang kanilang paglalakbay. Ibig sabihin nito ay umaga na naman. At mag-uumpisa na naman silang bagtasin ng daan dahil nasa bukana na sila ng Ayrusin. Nang ilang oras ulit ang lumipas, habang tinatahak nila ang masukal na daan na natatakpan ng malalaking puno ng nara at balite, napansin agad ni Prudencio ang kakaibang katahimikan ng paligid. Wala man lang huni ng mga ibon at ang hangin ay tila mabigat na parang may nakamasid sa kanila mula sa mga anino ng malalaking puno sa kagubatan. Malinis naman kasi yung daan. Ang kaso lang sa magkabilang panig nito ay kakahuyan na. Pero ganun pa man ay nagpatuloy pa rin naman sa paglalakad ang dalawa. Hindi masyadong umiimik si Prudencio at nagpatuloy rin lang ito sa pagmamasid ng lugar. Hanggang sa mga ilang sandali ay... Nakaw! Ang ganda na ito! Grabe! Sinong mag-aakalang may ganitong merkado sa gitna ng kagubatang ito? Salita ni Istong na may patawa-tawa pa. Dahil nakita nila ni Prudencio na may parang isang sentro o sabihin na nating palengke sa gitna ng kagubatan na ito. At may kainan pa o mga karinderya
at may mga ilang gusali na rin dito. Pero binili naman ni Prudencio si Istong ng, "Manong, dinadaya ka lang ng iyong mga mata. Huwag kang maniniwala sa mga nakikita mo." "Ha? Anong ibig mong sabihin, Densyo?" "Basta, Manong, hindi ko pa alam kung ano ang tunay na pakay o layunin nila, kung bakit nila ipinapakita sa atin ang lugar na ito. Pero pag may nag-alok sa iyo ng may iinom, huwag kang iinom ng kahit ano. Inumin mo na lang yung tubig na dala natin. At kung may nag-alok din sa iyo ng pagkain, tanggapin mo kung ipipilit sa iyo. Pero huwag mong kakainin, itapon mo na lang. Pero hanggat maaari, tumanggi ka, Manong." Oo, sige, Densyo. Sabi mo eh." "Tara na, Manong. Magmamasid muna tayo sa lugar." Aya na ni Densyo. Inikot ng dalawa ang merkadong yon sa gitna ng kagubatan. Tinitigan at pinakiramdaman noon ni Densyo ang paligid ng labas ng merkado. Papaikot. Nang nag-utib noon si Densyo ng mga buhay na salita na galing sa karunungan ng mga engkantong kaibigan niya. Sabay pulot nito ng maliit na tuyong kahoy sa lupa. At inihagis niya ito sa kawalan, sa bandang papuntang kagubatan. Nang makita nilang biglang nagliyab yun sa ere at naging abo na lamang. Napanga naman noon si Istong sa nakita niya. Anong nangyari, Densyo?" "Tama ako sa hinala ko. Nasa loob tayo ng isang kulungan. Manong, huwag na huwag mong susubukang tumakbo papalabas papaikot sa merkadong to, kung ayaw mong matulad sa kahoy na inihagis ko." Ganun ba?" "Oo, Manong. Nasa loob tayo ng isang rehas o harang na hindi nakikita ng normal na paningin. At ito'y gawa ng isang engkanto sa palibot ng buong merkado na to." Anong gagawin natin, Densyo?" "Simple lang, Manong. Nandito rin lang sa loob ng harang ang engkantong may gawa nito. At may dalawa tayong pagpipilian. Una, yun ay ang makiusap tayo sa kanya na tanggalin ang harang para makalabas tayo. Pero malabo yung mangyari." Ano yung pangalawa, Densyo?" "Papatayin ko ang engkantong yun." Ha? Gulat na lang ni Istong. At dahil nga sa gustong hanapin ng dalawa yung engkanto na sinasabi ni Densyo, ay nanatili sila sa lugar. Pero sa totoo lang, ay kayang-kaya naman talagang lumabas ni Densyo sa harang na yon, sa tulong lang ng mga kaibigan nitong maharlikang engkanto. Pero siya lang ang pwede dahil sa kakayahan nito. Paano naman si Manong Istong na napasama lang sa paglalakbay na ito dahil sa itsura lang ng damo na kanilang kukunin? Kaya walang magagawa si Prudencio kundi ang protektahan din si Manong Istong at panatilihing buhay silang dalawa hanggang sa sila ay makauwi. Kaya ilang oras din ang ginugol nila sa merkadong yon. Mahanap lamang ang pasimuno ng harang o pambibitag sa kanila. Nang pumasok sila sa isang kainan, yung parang tipikal lang naman ito na karinderya. Nakangiti ang mga nagsisilbi doon at napakaganda ng mga babae, yung mga nagpupunas lang ng mesa at nagliligpit ng mga pinagkainan. Ano pong order nyo, sir? Tingin na po kayo ng mauulam nyo. Masarap lahat yan." Wika nung parang pinakabantay ng mga nakaparadang ulam sa mesa. Nakangiti pa ito. Pero seryoso ang muka ni Prudencio. Hindi naman nun umiimik si Manong Istong. Nabilin na kasi ito ni Densyo. At ang sabi ni Densyo, Yang ulo mo ang order ko." Wika niya. At biglang nagseryoso naman ang lalaki at nagkatitigan sila ng masama. Ngunit biglang gumalaw si Densyo at hinawakan niya ang kwelyo ng lalaki sa pagitan nila ng makitid na mesa at binuhat niya yun ng isa lang niyang kamay gamit ang damit ng lalaki. Sabay balibag niya papalabas sa kinatatayuan nito sa mga mesa sa karinderya. Napadulas yung katawan ng lalaki at naikarambola ito sa mga upuan at mesa. Pero nilapitan agad yun ni Densyo. Sabay sipa niya ulit sa sikmura ng lalaki at sumalpok na iyon sa pader.
nang biglang tumayo ito na parang hindi masyadong saktan sa ginawa ni Densyo. Sabay pagpapalit nito sa tunay nitong anyo. Tumaba ito na parang baboy ang hugis ng katawan at may mga balahibong itim. Pati yung mukha niya ay lumapad din na tumaba at para na yung hugis ng palaka dahil halos wala ng leg ito. At pati yung mga serbidorang babae ng karinderya na magaganda kanina ay naging ganun na rin ang itsura. At halos sabay-sabay na inangilan ng mga ito si Prudencio. Hindi naman nagulat pa si Prudencio sa mga itsura ng mga yon. Si Istong lang yung halos maihina dahil sa takot. Huwag kang magalala, Manong. Hoy, ikaw, nilalang. Alam kong ikaw ang may gawa ng harang. Kaya tanggalin mo na yon para makaalis kami sa lugar na ito. Wika niya sa lalaki. Paano? Kung ayaw ko, tao, may magagawa ka ba? Talagang hindi mo naiintindihan, nilalang. Hindi ako nakikiusap sa'yo. Inuutusan kita na gawin mo yon. Dahil kung hindi, biglang lumitaw ang isang espiritual na palakula sa kanang kamay ni Densyo at sa pitik lang ng segundo ay lahat ng mga serbidora ng karinderya na naging malababoy na nga ang itsura ay napugutan ng ulo. At sa paggulong nito sa sahig, sabay sabi ni Prudencio ng, "Ano, gusto mo pa bang pugutan ko ng ulo ang lahat ng nandito sa huwad na merkadong ginawa nyo?" Kasabay pa na pagsasalita na yun ni Densyo ay ang paglabas pa ng 3 maharlikang engkanto na kaibigan niya mula sa kanyang katawan. Gawin mo na ang sinasabi ng kaibigan namin. Wika nung animoy kalabaw na nilalang. Oo nga naman, bakit hindi mo pa kasi gawin? Baka mapahamak pa ang iba. Kung ayaw niyang sumuko, ay pugutan mo na rin lang siya ng ulo para makaalis na tayo dito. Wika ng 3 maharlikang engkanto. Kung mamarapatin nyo, ay papaliwanag natin ng konti ang 3 engkanto na to, mga kabagis. Una, yung parang kalabaw na sinasabi ko ay ang hari ng Damlag Bakaon. Engkantong kalabaw, isang dambuhalang engkanto na may anyo ng itim na kalabaw na may gintong sungay at parang nag-aapoy na mga mata. Taglay nito ang lakas ng higit pa sa 10 mandirigma. Kaya't kapag sumasanib ito kay Prudencio, nagiging malakas, matibay ang kanyang katawan at halos hindi tinatablan ng sugat. Bukod pa rito, ang pag-apak niya sa lupa ay nagdudulot ng pagyanig na nakakapagpahina sa mga kalaban. At yung isa naman ay ang silakbong laya, engkantong hangin ng bilis. Isa itong nilalang na parang anino ng tao na may mga pakpak ng lawin at mga talampakang parang kidlat. Kapag sumasanib ito kay Prudencio, nagiging magaan ang kanyang katawan, kaya't nakakatakbo siya ng mabilis at nakakaiwas sa mga atake ng kalaban na parang hangin. At ang pangatlo ay ang haring salimbasag o tinatawag ni Densyo na Luciano. Maharlikang engkanto ito ng espiritu at armas, isang matandang hari ng mga engkanto na nakadamit ng puting baluti at may korona na yari sa liwanag. Siya ang nagbibigay kay Prudencio ng espiritual na palakol, isang sandatang kumikislap ng asul at puting liwanag na kayang pumutol ng anumang nilalang ng dilim. At maliban pa sa armas, ay nagbibigay din siya ng karunungan sa pakikidigma at proteksyon sa laban sa mga sumpa at salamangka ng kaliwang aral. At sila na nga ang 3 maharlikang engkanto na kaibigan ni Prudencio mula pa noong pagkabata, nakasakasama niya sa pakikidigma. Gawin mo ang gusto mo, Antingero. Pero ganun din lang ang gagawin sa akin ng mga lumagaw kapag pinaalis ko kayo dito. Ganun ba? Sige, wika ni Prudencio. At mabilis na sumanib sa kanya si Haring Luciano at pugot niya ng ulo nung nilalang at kasabay na neto ang pagkawala ng huwad na merkado sa buong kapaligiran.
naging isang malaking bakanting lote na lamang ito na nasa gitna ng kagubatan. Oh, Manong, anong ginagawa mo? Nagtagay ako ng konting lambanog. Mamamatay na ako sa takot at nervyos eh. Ha? Sagot ni Manong Istong. At pagkatapos nga ng mga kaganapang iyon, ay umalis na rin ang dalawa sa kagubatan na ito at muling nagpalipas ng gabi sa daan. At ng sumunod na araw ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. At sa pagkakataong ito ay malapit na sila sa lugar o baryo ng mga lumagaw. Nalalaman yun ni Prudencio dahil din sa kinakausap niya ang mga iilang engkanto nilang nakakasalubong sa daan. At kapag tumatangging magsalita ay kinakaharap nila ang tatlong maharlikang engkanto na kaibigan niya. Kaya wala din magawa ang mga yun kundi ang umamin kung saan tunay na naglalagay ang mga lumagaw sa lugar ng kagubatang ito. Nang mga 3:00 na noon ng hapon ay napadaan pa sila sa may natatanaw ka nga malawak na bukirin at nakita nila ang mga iilang nakikipaggapas na umaahon na rin sa bukid upang umuwi. Pero nang masalubong nila ang mga ito ay pansin ng dalawa ang lansa ng amoy ng pawis ng mga yon at yung kulay ng kanilang balat ay halos kulay abo na rin na para bang hindi normal sa isang tao. Pero sa mga oras na yon ay alam na ni Prudencio na mga aswang ang mga ito at kinukumpirma pa nga ng tatlo nitong kaibigan na ang mga nakasalubong nilang nakayuko na tao na parang ayaw ipakita ang muka ay maaaring ang mga lumagaw na nga. Dagdag pa ng mga kaibigan nitong engkanto na ganun umakto ang mga yon, yung parang natatakot sila sa tao at nakayuko pa sila kung lumakad. Pero ang babala ng tatlong kaibigan ni Prudencio sa dalawa ay huwag silang papalin lang sa kilos ng mga yon sapagkat pag sumapit na raw ang gabi ay mabagsik na kalaban ang mga ito. Pero ikinubli lang ni Prudencio ang presensya nito upang di maalarma ang mga yon. Ano Dencio? Tutuloy na ba tayo? Tanong ni Manong Istong. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos, Manong. Ayon sa mga kaibigan ko, mukhang matatalino ang mga kalaban natin. Sagot naman ni Dencio. Hanggang sa muling dumulas na naman ang oras habang patuloy silang naglalakad sa makitid na daan na ngayon nagsisimula ng lunukin ng anino ng dapit hapon. Sa bawat yabag ay ramdam ni Prudencio ang bigat ng paligid. Nawari bawat puno at damoy may matang nakamasid sa kanila sa gilid ng bukirin. Dumaan pa sila sa isang bahaging may ilog noon kung saan nakatambay ang dalawa pang lalaki na wari naghuhugas ng kamay. Subalit hindi ordinaryo ang mga yon. Habang lumalapit kasi sina Prudencio, naamoy nila ang kakaibang sangsang ng lansa na tila nagmumula sa bibig ng mga lalaki. Parang kaparehas lang ng mga ito yung mga nanggaling sa bukid kanina. Alam yun ni Prudencio. Nang biglang tumayo ang mga yon at bigla na lamang humarang sa dalawa. Magandang hapon, Ginoo. Saan ang tungo nyo? Wala nang kabahayan dyan kung didiretsuhin nyo pa ang daanang ito. Manong, dito ka sa likod ko. Wika naman ni Dencio. Marahan naman na pumalikod si Istong sa kanya. Sabay sagot ni Dencio sa mga yun ng direkta. Pasensya na kayo mga Ginoo. Pero wala na kayong pakialam kung saan kami pupunta. At kung gusto nyo talagang malaman kung ano ang sadya namin, ay may nais lang kaming kunin na damo. Nagkatinginan noon ng dalawang lalaki. Galon ba? Hindi naman sa nangingialam kami, binata. Pero teritoryo namin ang lugar na ito at mas makakabuti sa inyo kung umuwi na lang kayo. Dahil wala dito ang hinahanap nyo. Kayo din, malapit nang magtakip silim. Baka hindi nyo magustuhan ang mga makikita nyo sa mga susunod na oras. Salita ng lalaki, kasabay ng ngisi nito na parang nananakot. Hindi naman na sumagot nun si Prudencio at sabi niya kay Manong Istong "Tara na, Manong." Sige. At dumiretso na sila. Dumaan pa nga sila sa gitna ng dalawang lalaki. Pero nung nasa pagitan na sila ng mga yun ay
ay biglang hinawakan nung isa yung balikat ni Prudencio. Binata, hindi mo ba narinig ang mga sinabi namin? Tanggalin mo yung kamay mo sa balikat ko, Ginoo. Sabi naman ni Dencio. Nang hindi tinanggal ng lalaki ang kamay niya at ngumisi lang yun nang walang sabi-sabi. Putol ang kamay nung lalaki. Sige, gumalaw ka. Wika pa niya sa isang kasama nito na hindi na nakakilos dahil sa nakatutok na sa liig nito ang espiritual na palakol ni Prudencio. Angil naman sa sakit nung isa dahil sa naputol nitong kamay. Ikaw naman, hindi mo ba narinig kasi yung sinabi ko? Natanggalin mo ang kamay mo sa balikat ko. Kasalanan mo yan. Kung ordinaryo kang tao, ay hindi dapat naputol ang kamay mo. Alam kong mga aswang kayo. Hindi naman na nakasagot noon ng dalawang lalaki. Dahil sa nasurpresa sila, isa palang antingero ang kaharap nila. Tara, Manong, tumuloy na noon ang dalawa sa kanilang tungo. Pero nang makalayo na sila sa dalawang Ginoo, magbabayad ka! Magbabayad ka sa ginawa mo, binata! Sa pagsapit ng dilim, ay hindi na kayo makakalabas dito ng buhay! Sigaw pa nung isa. Pero hindi naman pinansin pa yun ni Dencio at tuloy-tuloy lang sila sa paglalakad. Pero sandali pa ang lumipas. Nang sumapit na nga ang dapit hapon, unti-unti nang nagdilim ang langit at nasa loob naman na ang dalawa sa gubat kung saan nila hahanapin yung damo. Pero sa may gilid ng kagubatan, narinig nila ang mga kakaibang ingay, mga daing ng parang kuliglig na nahihirapang huminga. Humahalo iyon sa huni ng uwak na lumilipad sa itaas. At yung mga magsasakang nakita nila kanina ay nandoon na. At sabi ng lalaking naputulan ng kamay ay, "Mag-iingat lamang kayo. Nagtatangan ang kalaban natin ng isang espiritual na palakol, ng isang haring engkanto." Pagkatapos magsalita ng ganun ng lalaki, isa-isa nang nagsimulang bumaluktot ang katawan ng mga kasama nito. Ang kanilang mga balat na kulay abo ay mas lalong kumapal. Ang kanilang mga matay kumislap na kulay dilaw. Pagkatapos ay nagsara ang kanilang mga bunganga at humaba ang kanilang mga ilong ng sobrang tules. At sa dulo nito ay ang dalawang maliliit na butas at tinubuan din sila ng mga pakpak na parang tutubi. Insekto. Parang mga insekto rin na lamok ang mga aswang na ito. Tao nga lang ang katawan at sila na nga ang tinatawag nilang mga lumagaw. Pagkatapos ng pagbabagong anyo nila ay nagsimula ng nagsiliparan ang mga ito papakalat sa gubat upang hanapin sina Prudencio. Samantala, sa dalawa naman nating bida, sigurado ka ba, Manong, na gabi lang makikita ang pagsibol ng damong hinahanap natin? Ang tigbaw lason? Oo, madali lang nating makikita yon. Parang damong ligaw lang yun eh. Pero parang umiilaw ang dahon noon paggabi na. Kaya madali nating matutukoy kung yun na ngayon. Sige Manong, ituon mo lang ang pansin mo sa paghahanap ng damo. At ako nang bahala sa mga paparating nating kaaway. Sige, Dencio. Tiwala naman ako sa'yo eh. Usapan ng dalawa. Nang mga ilang sandali pa, napadpad sila sa malumot na parte ng gubat at sadyang napakatatayog ng mga puno dito at marami pang hamog sa paligid. Tahimik. Nang biglang may lumitaw na isang lumagaw sa makapal na hamog at biglang inatake ang dalawa. Mabilis yun napapadagit na papatusok ang ilong nito, ngunit hindi na inantay pa ni Dencio na dumapos sa kanila. Mabagal, wika pa niya, sabay sa isang iglap, nahati sa dalawa ang katawan ng lumagaw sa pagsalubong ni Dencio dito. Hawak ang palakol ng haring engkantong Luciano. Mukhang sineseryoso nila ang banta nila sa atin. Wika pa nung matandang haring engkanto sa wisyo ni Dencio. Oo nga. Nasisiyahan tuloy ako. Ngayon lang ulit tayo makikipaglaban ng ganito sa pinagsanib na lakas nating tatlo. Sa'yo lang ang lakas, akin ang bilis. Usapan ng tatlong maharlikang engkanto
sa loob ng katawan ni Densyo. Mga kaibigan, magseryoso na tayo. Paparating ng iba, sabi ni Densyo. Manong, magkubli ka muna sa malalaking ugat ng puno at umiwas ka sa maluwag na lugar. Mga lipad na aswang ang mga to. Oo, sige. Sunod naman ni Manong Istong, sabay labas niya ng lambanog para uminom. At doon ay nagsilitawan na mula sa makapal na hamog ang mga lumagaw. Agad naman na kumilos noon ng mabilis si Densyo na parang hangin. At sa pagbuwelo pa nga niya ay bahagyang nayayanig ang lupa sa pagpadyak ng kanyang mga paa. Putol agad yung ulo nung isang lumagaw sa pagsalubong neto. At nung inikutan siya nung isa sa lubong sa pagmumuka nun ng talim ng palakol, natapyas ang mukha nun. Sabay daos-dos sa lupa nung lumagaw. Nang sunod-sunod naman na umatake ang mga lumagaw, pumosisyon naman ng pagtakbo papasalubong si Densyo. At sa pagtakbo niya ay sa kadadaan nito sa isang lumagaw ay wasiwas ng pagtagpas sa mga ito. Lumilipad kasi ang mga yon ng mababa sa lupa. Halos isang dipa lang ang taas ng lipad ng mga ito. Sa kada indayog ng katawan ni Densyo sa pagwasiwas niya ng palakol, gamit ang lakas at bilis ng dalawa pang engkanto na kaibigan nito, hiwalay ng ulo ng isa, baon sa dibdib ng lumagaw ng palakol. At sa pagbunot ulit ni Densyo dito, wasiwas niya ulit ito at tapyas ng katawan ng isa pang lumagaw. Ang bagsik na lumaban pala ni Densyo sa mga ganitong nilalang. Yun yung nasa isipan no ni Manong Istong habang nasa singit-singit ito ng malalaking ugat ng balite na lumalagok pa ng lambanog habang nanonood, nang biglang napaatras ang iilan sa mga lumagaw. Dumapo sila ng di kalayuan sa kinatatayuan ni Densyo. Para namang nakikilala ni Densyo yung isa doon dahil sa putulang isang kamay noon. Yun yung lalaking pinutulan niya kanina ng kamay. Antingero, hindi mo kami mauubos! Oo, hindi ko nga kayo mauubos. Pero ang sinisigurado ko sa inyo ay hindi nyo rin kami matatalo ng mga kaibigan ko, sagot naman ni Densyo. Sugurin! Sugurin siya! Wika nung putulang kamay at sinugod ulit ng mga lumagaw si Densyo. Ngunit sa bawat paglapit ng mga ito kay Densyo, ang talim ng kanyang espiritual na palakol ang sumasalubong sa mga yon. Bigkwas niya ulit sa ulo at lipad nito sa pananalsik sa pagkaputol. Ganun na ganun ang nangyayari kapag pinipilit ng mga lumagaw na makalapit sa kanya. Hanggang sa Sugo na! Sugo na kami! sigaw nung may putol na kamay bago dumapo ang talim ng palakol ni Densyo sa leeg nito. Ano ba kasing hinahanap nyo? Ano ba kasing hinahanap nyong damo? Ibibigay na lang namin! Aba, madali lang naman pala kayong kausap. Bakit hinayaan mo pang mamatay ang ibang kalahi mo? Sagot ni Densyo. At dito na nga ay sinabi ng dalawa kung ano ang gusto nilang makuha sa lugar. Kaya hindi na nila kinailangan na suyurin pa ang lugar na ito. Dahil sa itinuro na mismo ng mga lumagaw ang lugar kung saan tumutubo ang Tigbawlason. Aba, Densyo, yan na nga yun. Yung damong hinahanap natin. Wika noon ni Manong Istong, nalasing na. Naubos niya kasi yung lambanog na dala niya matapos yung laban. At nung makita nga nila ang mga damo, ay nagniningning nga ang parang dahon ng mga ito sa gabi. At tumutubo pala ito malapit lang sa isang lawa sa gubat na yon. Dali-daling bumunot noon ang dalawa ng mga damo at inilagay na sa nakahanda nilang sisidlan. Nangako naman noon ang mga aswang na lumagaw na hindi na sila gagalawin ng mga ito sa kanilang pag-uwi. Pero binalaan naman sila ni Prudencio na kung may mabalitaan pa siya na gagawan nila ng kanilang itim na karunungan, ay babalikan niya ang mga ito para lipulin. Ano ba yan? Parang nagdala ka pa ng pabigat.
kaibigan. Komento ng engkantong Damlag Bakaon. Dahil karga na nito sa likod niya si Manong Istong papauwi. Tulog na kasi ito dahil sa kalasingan. Hayaan mo na, kaibigan. Masaya naman siyang kasama eh. Tugon na lang ni Densyo. Nakauwi ng matiwasay noon ang dalawa sa kanilang baryo at naipainom nga nila yung katas ng damo sa tiyuhin ni Prudencio at tuluyan din yung gumaling at nagpatuloy sa panggagamot. At si Prudencio naman ay nagpatuloy na namuhay kasama ang tatlo nitong kaibigan. At yan na nga ang kwento ni Manong Istong na naipasa niya sa kanyang mga anak nung minsang nakasama niya ang binatang dumayo sa baryo ng mga aswang.